Good day everyone. So, ngayon po i-discuss natin is about dun sa combo box and then the list box, kung paano po sila nagkakameron ng similarities. At the same time, kung ano naman po yung pagkakaiba nila at saan sa kanila mas convenient gamitin. Simulan po natin sa combo box. Double click lang natin para mag-appear siya. Next, gagawin po natin para makapag-add tayo ng item sa combo box. So, pwede po tayong may dalawa tayong process na pwedeng gawin. Una is pwede natin siyang tinatawag na hard coding or eco code para mag-add. So, para gawin yon, click nyo lang yung form, make sure selected yung form natin, then double click para lumabas yung event code natin. Now, code lang natin, which is yung name ng combo box. So, hindi ko siya nirename, no? So, combo box 1 dot item dot add, and then kung ano yung specific o kung ano yung gusto nating i-add dun sa combo box. Like for example, mag-add tayo ng places. So, ayan. So, kung i-run natin yan, yan. So, makikita ninyo, yung combo box, yun po yung mayroon siyang drop down arrow. So, pag link mo yan, makikita natin yung in-add natin, which is this one, yung iba. So, kung paano tayo magdagdag, copy paste lang po yan. Try natin magdagdag ng iba pang item yan. Then, rename natin. Yan. So, try natin i-run yan. So, mapinta tayo pag click natin yung drop down arrow. So, yan na po yung mga in-add nating item. Yan. So, meron pa namang isang paraan para gawin yon. Bukod dun sa hard coding kung saan kinocode natin siya sa form, pwede rin natin siyang i-direct dun sa properties. Make sure selected nyo lang yung combo box o yung control. Then, check nyo sa properties, hanapin nyo yung items. This one, yung items. Then, i-click nyo yung collection, which is yung tatlong tuldok sa pinaka right side. Click nyo lang yan. Then, makikita nyo yung space. So, isang item, isang line. So, kung mag-add tayo ng item, like for example, yan. So, isang item, isang line ng sentence po siya. Yan. So, okay na yan. Try muna for ano lang naman to. Then, okay lang natin. Then, check natin siya. Try natin i-run. Yan. So, makikita nyo, yun na siya. So, nadagdagan siya. So, itong Subic to San Antonio, ginamit natin dyan is using the properties para makapag-add item tayo. While yung iba down to Santa Cruz, kinode natin siya using yung hard coding, which is kinode gamit dun mismo sa form para mag-display yung item. So, yun lang po siya. Next, compare na naman natin siya pagdating sa list box. So, yung purpose kasi nila dito is yung pag-display ng different items pag required tayo magkameron ng multiple items. So, kaya na tayo gumagamit ng combo box and then list box. So, check natin yung list box. So, ganito naman yung itsura ng list box. Yan. So, yung list box, unlike dun sa combo box, which is yung combo box, naka-drop down siya. So, kung kailangan nyo ng space
or ma-maximize ng maayos yung space nyo, mas commonly ginagamit yung combo box. Pero kung may option naman kayo na kailangan yung i-display lahat ng item na selection, so mas maganda rin yung list box. So depende kung anong purpose o anong kailangan yung sa program ninyo, sa gagawin ninyong code. Pagdating sa list box, same tayo. Makapag-add tayo ng item using ng hard code. So double click lang natin yung form, and then same process tayo. So check natin yung name ng list box, that so try natin yan. Try natin i-run. Yan, so makikita ninyo sa list box nag-appear na yung isang item na ginawa natin, which is yung iba. So try natin din siyang dagdagan para mas makita ninyo kung paano siya copy lang natin yan. Yan. So try natin na run. Then yun. So ito po siya. Nasa select din po yan. So yung item na in-add natin is iba to Kande. So ganun siya. So yun lang po kung paano mag-add ng item pagdating sa combo box and then sa